Pulutin mo yan, Liza. Basura naman ang tingin nyo sa amin, di ba? Kaya bagay lang sa'yo ang perang galing sa putik. Habang nakatitig si Liza sa mga basang papel na nakakalat sa basang lupa ng mansyon, naririnig niya ang tawanan ng mga mayayamang kaibigan ni Kiara Alcantara. Iyon ang 15,000 piso na pinaghirapan niya para sa matrikula ng kanyang anak sa probinsya. Isa pera ngayon ay tinatapakan ng isang teenager na walang alam sa hirap ng buhay. Dumausdos ang malamig na patak ng ulan sa kanyang pisingi. Ngunit hindi yon sapat para pawiin ang nag-aalab na pait sa kanyang dibdib. Sariwa pa sa kanyang alaala ang boses ng kanyang anak na si Melissa sa telpon o kagabi. Umiiyak at nagmamakaawa na wag siyang iwan sa Leyte. Ginawa ni Liza ang pinakamahirap na desisyon ng isang ina. Ang lumipad patungong Maynila, pumasok bilang katulong sa marangyang mansyon ng pamilya Alcantara upang masiguro lamang na makapagtatapos ng pag-aaral ang kanyang anak. At ngayon, ang perang ipapadala sana niya bukas para sa huling araw ng bayaran sa kolehiyo ay dumi-dumi na. Nakabaon sa putikan sa ilalim ng mamahaling sapatos ni Kiara. Ano? Titingnan mo lang ba yan? Nakangising hamon ni Kiara. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, isang uri ng galit na tila hindi para kay Liza, kundi para sa buong mundo. Sa kanyang tabi, ang 3 kaibigan niyang nakasuot ng mga mamahaling damit ay nagbubulungan at nagtatawanan habang nakasilong sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isa pang katulong. Si Liza ay hindi gumalaw. Hindi siya lumuhod. Hindi rin siya umiyak. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga nakaraang kasambahay na umalis na luhan at sugatan ng puso dahil sa mga malulupit na laro ng nag-iisang anak ng bilyonaryong si Ramon Alcantara. Binalaan na siya ni Yaya Susing bago ito nagretiro. Si Kiara ay isang bagyong walang pinipiling sirain. Ngunit si Liza ay iba. Siya ay isang ina na may pinoprotektahan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang kupas na asul na uniforme. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone. Basag ang sulok ng screen nito at may mga gasgas ang lens ng camera. Ngunit gumagana pa ito. Itinapat niya ito kay Kiara at sa kanyang sapatos na nakatapak pa rin sa basang pera. Isang mabilis na tunog ng pagkuha ng larawan ang narinig sa gitna ng ingay ng ulan. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Kiara. Biglang nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Humakbang siya paatras, dahilan upang lumitaw ang basang-basang perang papel na halos hindi na makilala sa putik. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang videohan o picturean ako? Katulong ka lang dito. Napanatili ni Liza ang kanyang kalmado at tuwid na tindig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Walang takot, walang pang-ininig ang kanyang boses nang magsalita siya. Kukuha lang po ako ng katibayan, Senyorita Kiara. Para kapag nagtanong ang kagalang-galang na Senyor Ramon kung bakit hindi ko na ipadala ang pera para sa aking anak, may maipakikita akong dahilan. Sasabihin ko pong ang pera ay hindi nawala, kundi sinadya ninyong tapakan sa harap ng inyong mga panauhin. Halos mabulunan si Kiara sa narinig. Ang kanyang mga kaibigan ay biglang natahimik, nagkatinginan sa isa't isa. Tila napagtanto na ang kanilang ginagawa ay maaari silang madamay sa galit ng makapangyarihang bilyonaryo. Si Ramon Alcantara ay kilala sa buong bansa hindi lang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang tao na labis na pinapahalagahan ang pangalan ng pamilya. Isang iskandalo tungkol sa kanyang anak na nambubulas ng katulong ay hinding-hindi niya palalagpasin. Burahin mo yan! Utos ni Kiara, sabay hablot sa cellphone ni Liza. Ngunit mas mabilis ang reflexes ni Liza bilang isang ina na nasanay sa mabibigat na gawain. Bahagya siyang lumingon at iniwas ang kanyang kamay. Sapat na upang hindi maabot ng dalaga ang telpon.
Hindi ko po ito buburahin, senyorita. Maliban na lamang kung bitay na pangungusap ni Liza. Kung ano? Galit na sigaw ni Kiara. Namumula ang pisingi sa hiya at galit habang nakatingin ang kanyang mga kaibigan. Maliban na lamang kung hahayaan ninyo akong linisin ang kalat na ito ng may respeto at hindi ninyo muling pakikialaman ng aking mga personal na gamit o ang aking pamilya. Sagot ni Liza. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bigat ng isang bakal na hindi kayang baliin ng kahit anong yaman. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang isang bagay sa mga mata ni Kiara na hindi niya inaasahan. Takot. Hindi lang takot na maisumbong sa kanyang ama, kundi isang mas malalim at mas madilim na takot. Tila ba ang bawat pagbanggit sa pangalan ni Ramon Alcantara ay nadudulot sa kanya ng labis na sakit at put. May isang lihim na nakatago sa likod ng marang yang mansyong ito. Isang bagay na naging dahilan kung bakit ang isang teenager ay naging ganito kaharot at kalupit. Bago pa man makasagot si Kiara, isang mabilis na yabag ng mga paa ang narinig mula sa malaking pinto ng mansyon. Si Kuya Jose, ang matandang butler ng pamilya, ay tumatakbo palabas habang may hawak na cordless phone. Basag-basa rin siya, ngunit tila mas nag-aalala sa tawag na kanyang hawak. Senyorita Kiara! Liza! Hingal na tawag ni Kuya Jose. Tumatawag po si Senyor Ramon mula sa Singapore. Kararating lang niya sa kanyang hotel para sa business convention. Gusto raw po niya makausap si Liza para kumustahin ang unang araw nito sa trabaho. Nanigas si Kiara sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Liza, pagkatapos ay sa teleponong hawak ni Kuya Jose. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng malamig na ulan. Alam niya na isang salita lang mula kay Liza ay sapat na para bawiin ng kanyang ama ang lahat ng kanyang luho. O mas masama pa, ang ipadala siya sa isang boarding school sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng takot, muling bumalik ang kanyang pagiging matigas ang ulo. Lumapit siya kay Liza, sapat na para marinig lamang ng nakatatandang babae ang kanyang bulong na puno ng lason. Isumbong mo! Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ni Papa. Katulong ka lang, Liza. Isughampas lupa na madaling palitan. Walang halaga ang salita mo laban sa akin. Inabot ni Kuya Jose ang telepono kay Liza, habang si Kiara ay nakatitig sa kanya na may halong hamon at nagbabadyang luha ng galit sa kanyang mga mata. Hawak ni Liza ang kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa, kung saan naroroon ang larawan ng kanyang matrikula na nakalubog sa putik. Sa kabilang kamay naman ay ang telepono kung saan naghihintay ang pinakamakapangyarihang tao sa mansyong iyon. Huminga ng malalim si Liza. Ito ang kanyang unang araw at ang kanyang unang malaking desisyon na magtatakda ng kanyang tadhana sa loob ng tahanang ito. Maayos naman po ang lahat dito, Senyor Ramon. Huwag po kayong mag-alala, malumanay na sabi ni Liza sa telepono. Tiningnan niya si Kiara. Nakita niya ang biglang paglaki ng mga mata ng dalaga, ang bahagyang pagbuka ng bibig nito na tila hindi makapaniwala sa narinig. Inasahan ni Kiara na ito na ang katapusan ng kanyang kalayaan, na isusumbong siya ng bagong katulong. Ngunit hindi ang ginawa ni Liza. Oho, magalang po si Senyorita Kiara. Katunayan nga po, tinutulungan niya akong mag-adjust sa mansyon. Dagdag pa ni Liza na may banayad na niti, bagamat ang kanyang dumi-dumi at basang matrikula ay hawak-hawak pa rin niya sa kanyang kabilang kamay. Matapos ang tawag, ibinalik ni Liza ang telepono kay Kuya Jose at naglakad papasok sa mansyon. Iniwan si Kiara na nakatayo pa rin sa ilalim ng ulan kasama ang kanyang mga kaibigang tahimik na ngayon. Bakit hindi mo ako isinumbong? Galit na harang ni Kiara nang makapasok siya sa loob. Dahil ang laban natin, senyorita, ay hindi kailangang ihingi ng tulong sa iba. Kung gusto ninyo akong paalisin, gawin ninyo sa sarili ninyong lakas. Ngunit habang narito ako, gagawin ko ang trabaho ko. Sagot ni Liza,
bago tuluyang naglakad patungo sa silid ng mga kasambahay. Isang malakas na lagutok ng kuryente ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng biglang pagdilim ng silid ni Liza at isang mahinang hagihik na nanggaling sa labas ng pintuan. Napaupo si Liza sa kanyang maliit na kama. Ang init sa loob ng silid ay agad na naramdaman ng mamatay ang kuryente at ang debateryang bentilador. Huminga siya ng malalim. Alam niya kung kanino nanggaling ang hagihik na yon. Tumayo siya at kinapa ang pinto para lumabas at tingnan ang gripo sa banyo. Pagpihit niya, walang lumabas na tubig, kahit isang patak. Lumabas si Liza sa likod bahay kung saan naroroon ang pangunahing tubo ng tubig para sa kanyang quarters. Doon, gamit ang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang makapal na kadena na may padlock na nakakandado sa valve ng tubig. May maliit na piraso ng papel na nakadikit doon na may nakasulat na mamahaling brand ng sapatos ni Kiara. Bago bumalik sa loob, may napansin si Liza sa tabi ng breaker panel ng kuryente sa dingding. Isang kumikinang na bagay ang kanyang napansin sa sahig. Pinulot niya ito. Isang mamahaling hikaw na may disenyong ginto, ang hikaw na suot ni Kiara kanina. Napanghiti si Liza ng tipid. Ang katibayan ay muling nasa kanyang kamay. Ngunit sa halip na kumatok sa pinto ni Kiara o gumawa ng eksena sa gabi, bumalik si Liza sa kanyang silid. Kumuha siya ng isang lumang kandila mula sa kanyang drawer at sinindihan ito. Lumabas siya muli sa likod bahay na may dalang malaking timba. Ang ulan na kanina pa bumubuhos ay unti-unti nang humihina, ngunit marami pa ring tubig ang umaaagos mula sa mga alulod ng bubong. Doon, sa ilalim ng malamig na agos ng tubig-ulan, sinalo ni Liza ang tubig upang gamiting pampaligo at panlinis ng kanyang katawan. Ang lamig ng tubig ay nagdulot ng pang-inginig sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling gising at matatag. Pagbalik sa loob, inilagay niya ang kandila sa harap ng kanyang maliit na altar kung saan nakatayo ang imahe ng Santo Niño. Lumuhod si Liza sa malamig na sahig. Tumingin siya sa larawan ng kanyang anak na si Melissa na nakasit sa tabi ng altar. Melissa? Anak, patawarin mo si nanay kung wala ako sa tabi mo ngayon. Bulong ni Liza, habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumata. Malayo sa mga mata ng mga taong nais siyang makitang mahina. Gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan mo. Hindi ako susuko dito. Ang panalangin yon, sa gitna ng madilim, mainit at walang kuryenteng silid, ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Liza. Kahit walang kuryente kagabi, nagawa niyang ihanda ang kanyang ekstrang uniforme na kanyang itinabi ng maayot. Walang gusot ang kanyang damit, maayos ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod o puyat. Pumasok siya sa kusina at nagluto ng tradisyonal na almusal. Sinangag na may maraming bawang, masarap na longganisa, at pritong itlog. Ang banggo ng pagkain ay mabilis na humalimuyak sa buong mansyon. Bumaba si Kiara mula sa kanyang silid, nakasuot ng kanyang silk robe, umaasang makikita ang isang madungis, puyat, at sumusukong Liza na nag-iimpak ng kanyang mga gamit. Ngunit laking gulat niya nang makita si Liza na maayos na nakatayo sa tabi ng hapagkainan. May hawak na tray ng mainit na tsokolate. Magandang umaga, Senyorita Kiara. Heto na po ang inyong almusal. Bati ni Liza na may banayad na ng iti. Nanginig ang panga ni Kiara sa galit. Paano nagawa ng katulong na ito na maging ganito kaayos matapos ang gabi na walang tubig at kuryente? Pakiramdam niya ay lalo siyang hinahamon ng presensya ni Liza. Nang lumapit si Liza para ilapag ang tasa ng kumukulong mainit na tsokolate sa harap ng dalaga, biglang hinampas ni Kiara ang kanyang kamay sa mesa.
Sabi ko ayaw ko ng tsokolate, sigaw ni Kiara, sabay tabig sa tasa. Umapaw ang kumukulong likido at diretsong tumapon sa braso at kamay ni Liza. Ang init ay agad na bumaon sa kanyang balat, nagdulot ng matinding kirot at mabilis na pamumula ng kanyang raso. Oops! Sorry! Ang tanga mo kasi! Nakaharang ka sa daan! Nakangising sabi ni Kiara, nakatitig sa pulang sugat sa balat ni Liza. Laghihintay na sa wakas ay sumabog ang katulong sa galit o umiyak sa sakit. Masakit pa rin ang braso ni Liza mula sa natapon na mainit na tsoklat kaninang umaga. Ang balat dun ay namumula at humahapdi sa bawat pagkilos ng kanyang braso habang pinupunasan niya ang mga mamahaling dekorasyon sa malawak na sala ng mansyon. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang mukha ni Kiara na tila walang pakialam sa sakit na idinulot nito sa kanya. Gayunpaman, pinili ni Liza na manahimik. Kailangan niyang magtiis. Para kay Melissa. Isang nakatutulig na busina mula sa sasakyan ng mga barangay tanod ang bumasag sa kapayapaan ng hapon sa labas ng mansyon ng mga Alcantara. Sumunod ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa makintab na sahig ng sala. Pumasok si Kiara kasama ang dalawa niyang kaibigan at 3 nakaunipormeng mga tanod na may seryosong mukha. Si Kuya Jose at ang iba pang mga kasambahay ay nagmamadali ring lumabas mula sa kusina. Bakas ang kaba sa kanilang mga mukha. Nasa ano magnanakaw? Galit na sigaw ni Kiara habang itinuturo ang kanyang daliri kay Liza na kasalukuyang may hawak na basahan. Napatigil si Liza. Tumingin siya sa mga tanod pagkatapos ay kay Kiara. Ano po ang nangyayari, Senyorita Kiara? Huwag ka nang magmaang-maan, Liza. Nawawala ang kwintas na brilyante ng aking yumaong ina. Sigaw ni Kiara, namumula ang pisngi sa tindi ng kanyang akusasyon. Iyon ang pinakamahalagang alaala na iniwan sa akin ni Mama. At ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko ngayong hapon para maglinis. Walang ibang pwedeng kumuhan yon kundi ikaw. Isang bulong-bulungan ang agad na kumalat sa mga kasambahay. Si Kuya Jose ay napahawak sa kanyang noo, habang ang iba naman ay nagsimulang tumingin kay Lisa ng may pagdududa. Sa kulturang Pilipino, ang paratang ng pagnanakaw ay isang napakabigat na mansa sa danggal ng isang tao, lalo na para sa isang katulong na umaasa lamang sa tiwala ng kanyang mga amo upang mabuhay. Pasensya na, Aling Liza. Seryosong sabi ng pinuno ng mga tanod na si Manggardo. Kailangan lang po naming gawin ang aming tungkulin. May reklamo si Senyorita Kiara, kaya kailangan nating suriin ang sitwasyon. Maaari ba naming tingnan ang iyong mga gamit? Sige po, Manggardo. Wala po akong tinatago. Malinis po ang aking konsensya. Mahinahong sagot ni Liza, bagamat nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bago natin tingnan ang silid mo, maaari ba naming suriin ang mga bulsa ng suot mong tapes? Tanong ng isa pang tanod. Walang problema po, sabi ni Liza, sabay taas ng kanyang mga kamay upang ipadala na wala siyang itinatago. Lumapit si Manggardo at dahan-dahang ipinasok ang kanyang kamay sa kanang bulsa ng suot na tapes ni Liza. Paghugot ng kanyang kamay, isang kumikinang na kwintas na may malalaking brilyant ang sumama rito. Ang bawat bato nito ay sumasalamin sa liwanag ng malaking chandelier sa sala. Ayan! Sinasabi ko na nga ba? Halos tumalon sa tuwa si Kiara. Ang kanyang mukha ay napuno ng tagumpay. Magnanahaw ka talaga, Liza. Akala mo ba makakalusot ka? Manggardo, huli sa akto. Dalhin niyo na siya sa presento. Ipakulong niyo ang babaeng yan. Napasinghap si Kuya Jose at ang iba pang mga katulong. May mga tumalikod dahil sa awa. At mayroon namang tumingin kay Liza ng may pandidiri. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay tila isang mabigat na pader na gumuhit sa pag-ita ni Liza at ng iba pang mga tao sa mansyon.
Ramdam ni Liza ang panghuhusga sa kanyang paligid. Ang kanyang danggal ay parang tinapaktapakan muli sa putikan, tulad ng perang ipinangbayat sana para sa kanyang anak. Ngunit sa halip na sumigaw, umiyak o magmakaawa, nanatiling nakatayo ng tuwid si Liza. Tumingin siya sa kwintas, pagkatapos ay kay Kiara na kasalukuyang nakangisi ng nakakaloko. Mang Gardo! Malamig ngunit matatag na tawag ni Liza. Bago ninyo ako gawa ng ulat at dalhin sa presinto, maaari ko po bang hilingin na tingnan muna natin ang isang bagay? Ano pa ang kailangang tingnan? Nakuha na sa bulsa mo ang kwintas, galit na singit ni Kiara. Hindi siya pinansin ni Liza. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pinalamutyang gimkay-aw o brooch na may hugis bulaklak ng sampagwita na nakakabit sa kanyang tapis. Ang sampagwita ay ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, isang simbolo ng kadalisayan, ngunit para kay Liza, ito rin ang kanyang naging kalasag. Inalis niya ang brooch at ipinakita ang likod nito sa mga tanod. May maliit na lens doon, kasing liit ng dulo ng ballpen. Ito po ay isang nakatagong kamera, paliwanag ni Liza. Bumili ako nito sa Quiapo bago ako pumasok dito dahil alam kong mahirap ang buhay ng isang katulong. Madalas kaming pagbintang ang magnanakaw kapag may nawawala ang mga amo namin. Kaya ginamit ko ito para protektahan ang aking sarili. Ikinonekta ni Liza ang brooch sa kanyang lumang cellphone gamit ang isang maliit na kabel. Binuksan niya ang kanyang gallery at pinindot ang huling video na na-record na yung hapon habang naglilinis siya sa kwarto ni Kiara. Panoorin po natin ito ng sabay ay, sabi ni Liza. Lumapit si Mang Gardo at ang iba pang mga tanod upang tingnan ang screen ng cellphone. Maging ang mga kaibigan ni Kiara ay nakiusyoso na rin. Sa video, malinaw na makikita si Liza na maingat na nagpupunas ng lamesa sa kwarto ni Kiara, nakatalikod sa pinto. Biglang bumukas ang pinto sa screen at pumasok si Kiara ng dahan-dahan. Walang sapatos upang walang ingay. May hawak siyang kwintas. Mabilis niyang isiniksik ang kwintas sa kanang bulsa ng tapis ni Liza na nakasabit sa likod ng upuan, bago muling lumabas na ngay nakakalokong iti sa kanyang muka. Ang buong mansyon ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Ang ngisi sa mukha ni Kiara ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang mukha na tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga kaibigan ay dahan-dahang lumayo sa kanya. Ayaw nang madamay sa isang malaking kahihiyan. Senyorita Kiara, seryosong sabi ni Mang Gardo, may halong lungkot at galit sa kanyang boses. Ang paggawa ng maling akusasyon at pagtatanim ng ebidensya ay isang malubhang krimen sa ilalim ng ating batas. Maaari kayong makasuhan ng slander by deed at perjury. Hindi totoo yan. In-edit niya ang video na yan. Hysterical na sigaw ni Kiara. Ngunit walang sinuman sa mga tanod o maging sa kanyang mga kaibigan ang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay napakalinaw. Tumingin si Mang Gardo kay Liza. Aling Liza, kung nais mo, maaari nating dalhin ito sa barangay hall para sa formal na reklamo. Kapag nalaman ito ng iyong amo na si Senyor Ramon, tiyak na malaking gulo ito. Tumingin si Liza kay Kiara. Nakita niya ang panginginig ng dalaga. Hindi na ito ang matapang na senyorita. Ito ay isang takot na bata na alam na ang kanyang ginawa ay maaari siyang tuluyang itakwil ng kanyang sariling ama. Huwag na po, Mang Gardo, malumanay na sabi ni Liza. Ayoko pong palakihin ang gulo. Hindi ko na po siya irereklamo sa barangay. Nakahinga ng maluwag si Kiara, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Liza. Ngunit may isang kondisyon lamang ako, sabi ni Liza, nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Kiara. Mula ngayong hapon, Senyorita Kiara, ikaw na ang maglilinis ng buong kwarto mo araw-araw. At lalaban mo ang aking dumi-duming tapes na tinapakan mo kahapon sa putik. Gagawin mo ang lahat ng yan sa ilalim ng aking pangangasiwa.
Kung hindi mo ito gagawin, ibibigay ko ang video na ito kay Senyor Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Kiara sa matinding gulat. Ang kanyang mga kamay ay muling nang inig, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang wala na siyang magagawa kundi ang sumunod. Ang kanyang tadhana ay nasa mga kamay na ngayon ko katulong na kanyang minaliit. Hindi matanggap ni Kiara na sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang marangyang buhay, nakaluhod siya ngayon sa matigas na sahig ng laundry area, hawak ang isang basang tapes. Ang kanyang mga mamahaling kuko, nakalalagay pa lamang ng mamahaling manicure, ay nabababad sa mabula at malamig na tubig. Galit na galit niyang kinukusot ang dumi-duming tapes ni Liza. Ngunit mas marami siyang nasasayang na sabon kaysa sa natatanggal na dumi. Mali po ang paghawak niyan, Senyorita Kiara. Banayad na puna ni Liza habang nakatayo sa kanyang likuran. Nakahalukip-kip ang mga kamay. Kailangan ninyong kuskusin ng magkatapat ang bahaging may putik para matanggal ang mansa. Huwag po ninyong idaan sa galit. Nandito ka ba para pahirapan ako? Galit na sigaw ni Kiara. Sabay tayo at harap kay Liza. Basang-basa ang kanyang damit mula sa tilamsik ng tubig sabon. Katulong ka lang dito, Liza. Isang salita ko lang kay Papa, mawawala ka sa mansyong ito. At isang pindot ko lang po sa cellphone ko. Makikita ng inyong ama kung paano ninyo itinanim ang kwinta sa bulsa ko. Walang panginginig na sagot ni Liza. Kayo po ang naglagay sa sarili ninyo sa sitwasyong ito, senyorita. Pinili ko lang pong huwag kayong ipakulong para bigyan kayo ng pagkakataong ituwid ang inyong mali. Napilitang lumuhod muli si Kiara. Nanginginig ang panga sa tindi ng kanyang asar. Nang dumaan si Kuya Jose, ang matandang butler, tinangka ni Kiara na humingi ng tulon. Kuya Jose, tulungan mo ako rito. Masakit na ang likod ko. Tawag ni Kiara. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, humarang si Liza na may magalang ngunit matatag na postura. Kuya Jose, hayaan po muna natin sa Senyorita Kiara na tapusin ang kanyang sinimulan. Kailangan niya matutunang panagutan ang kanyang mga ginawa. Napilit ang umatras si Kuya Jose. May halong awa, ngunit may mas malalim na respeto sa disiplina ni Liza. Buong hapon na nagtrabaho si Kiara. Matapos laban ng tapes, pinilit din siya ni Liza na dinalhan ng basahan upang linisin ang mga dumi sa kanyang sariling silid na madalas niyang ikalat para lang mga asar ng mga katulong. Nang sumapit ang gabi, pagod na napaupo si Kiara sa kitchen counter. Ang kanyang mga pinong kamay ay namumula, may mga paltos at nanginginig sa labis na kapaguran. Habang nakasubsob ang kanyang ulo sa malamig na marble ng lamesa, narinig niya ang mga yapag ni Liza papalapit. Inilapag ni Liza ang isang maliit na bote ng langis ng niyog sa tabi ng dalaga. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Kiara. Huwag mo akong hawakan! Pag-atras ni Kiara, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya hinayaan ni Liza. Ang kanyang hawak ay banayad, ngunit may sapat na higpit para hindi makawala ang dalaga. Kumuha si Liza ng kaanting langis at dahan-dahang hinilot ang mga namumulang paltos sa maliliit na daliri ni Kiara. Ang sugat sa balat ay madaling maghilom sa tulong ng langis ng niyog, senyorita. Mahinahong sabi ni Liza habang nagpapatuloy sa paghihilot. Ngunit ang sugat sa pagkatao, ikaw lang ang makakapaggamot niyan. Kung hindi mo matututunang pahalaga ang hirap at pawis ng ibang tao, habang buhay kang magiging bata na walang ibang alam, kundi ang ubusin ang pera ng iyong ama ng walang kabuluhan. Napatingin si Kiara sa mga kamay ni Liza. Sila ay magaspang, may mga sutil na kalyo at mga lumang se. Mga kamay na halatang dumaan sa napakaraming taon ng mabigat na trabaho para lamang mabuhay ang pamilya. Sa kabila ng kanyang galit, nakaramdam si Kiara ng isang kakaibang init sa kanyang puso.
Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang mamatay ang kanyang ina. Matapos hilutin ang kanyang kamay, inilapag ni Liza ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang bango ng luya, bawang at manok ay agad na gumising sa gutom na tiyan ni Kiara. Bagamat nakasanayan niya ang mga pagkain sa mga mamahaling restaurant, hindi niya napigilang ubsin ang simpleng lugaw na yon hanggang sa huling patak. Nang matapos kumain, naglakad si Kiara patungo sa silid ng mga kasambahay para ibalik ang mangkok. Habang dumadaan siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang isang pamilyar ngunit basag na boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Liza. "Sana hindi ka na lang umalis, nanay. Mas kailangan kita rito kaysa sa perang ipinapadala mo dyan sa Maynila. Mas gusto ko pang maging mahirap tayo kaysa sa lumaki akong walang ina." Iyon ang boses ng anak ni Liza na si Melissa, puno ng galit at pangungulila mula sa kabilang linya ng telepono. Napatigil si Kiara sa tapat ng pinto. Sa silid na may tanging liwanag ng kandila, nakita niya si Liza na tahimik na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang tuhod, hindi makasagot sa matinding sakit ng mga salita ng kanyang sariling anak. Doon, napagtanto ni Kiara na ang katulong na kanyang pinahihirapan ay may sarili ring malaking krus na pinapasan. Tahimik at binalot ng makapal na alikabok ang silid-aklatan ng mansyon ng mga Alcantara. Ito ang bahagi ng bahay na madalang pasukin ng sinuman mula nang pumanaw ang asawa ni Ramon na si Elena. Ipinagbawal ni Ramon ang pagbabago sa ayos ng silid na ito. Ngunit pinahihintulutan ang mga katulto na magpunas ng mga kesak o bookshelves basta't huwag hahawakan ng mga personal na papel sa lamesa. Sa loob ng nakalipas na ilang linggo, kapansin-pansin ang pagbabago sa pag-itan ni Liza at Kiara. Wala nang mga malulupit na laro, wala nang mga sigaw. Nakatayo si Kiara sa tapat ng pinto, yakap ang kanyang sariling mga siko habang pinapanood si Liza na maingat na nagpupunas ng mga makakapal na libro sa pinakailalim na bahagi ng estante. Naaalala pa rin ni Kiara ang pag-iyak ni Liza sa kanyang silid kagabi dahil sa galit ng kanyang anak sa probinsya. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang nagpupuna si Liza sa likod ng isang hilera ng mga lumang ensiklopedya, naramdaman ng kanyang kamay ang isang malambot na bahagi ng kahoy sa likod ng estante. Nang kanyang itulak ito, isang lihim na compartment ang bumukas. Sa loob niyon ay may nakatagong isang maliit na kahon na gawa sa mamahaling kahoy ng Nara. Mayroon itong mabigat at lumang kandado na gawa sa tanso. "Ano yan?" Napatakbong lumapit si Kiara. Bakas ang tindi ng kuryosidad sa kanyang muka. "Hindi ko rin po alam, Senyorita Kiara," sagot ni Liza habang maingat na pinupunasan ng alikabok sa ibabaw ng kahon. "Nakatago ito sa pinakailalim na bahagi ng estante ng inyong ina." Tinitigan ni Kiara ang nakaukit na disenyo ng mga bulaklak sa kahon. Bigla siyang may naalala. Hinawakan niya ang kanyang sariling leeg kung saan nakasabit ang isang gintong kwintas na may maliit na susi bilang pendant. Isughuling alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito kumanaw. "Ang susing ito," bulong ni Kiara. Dahan-dahan niyang inalis ang kwintas at ipinasok ang maliit na susi sa riles ng lumang kandado ng kahon. Isang matalim na lagutok ng lumang kandado ang umalingaw nang sa tahimik na silid-aklatan. Gumalaw ang kandado at dahan-dahang bumukas ang takip ng kahon. Nanlaki ang mga mata ni Kiara nang makita ang mga nilalaman nito. Isang lumang sulat na nakalagay sa isang kupas na sobre at isang kupas na larawan na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay tsokolate dahil sa kalumaan. Kinuha ni Kiara ang larawan. Ipinapakita roon ang kanyang ina na si Elena. Noong mas bata pa ito, may suot na simpleng damit at may matamis na ngiiti sa kanyang mga labi.
Sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng simpleng barotsaya, may hawak na isang sanggol na natutulog. Ang tagpo ay sa harap ng isang maliit na kubo sa isang probinsya na napapaligiran ng mga puno ng niyog. Sino ang babaeng ito? Takang tanong ni Kiara. At bakit kasama niya si Mama sa isang mahirap na lugar? Lumapit si Liza upang tingnan ang larawan. Sa isang sulyap pa lamang, naramdaman niya ang kanyang puso na tila tumigil sa pagtibok. Nanginig ang kanyang mga labi habang itinuturo ang babae sa larawan. Nay Maria! Bulong ni Liza habang ang kanyang boses ay tuluyang binuwal ng luha. Yan ang aking nanay. At ang sanggol na kanyang kalong ay ako. Ano? Gulat na tumingin si Kiara kay Liza. Ang nanay mo? Paano nakasama niya si Mama? Paano nangyaring magkakilala sila bago ka pa man pumasok dito? Dahan-dahang binuksan ni Kiara ang nakatuping sulat mula sa sobre. Ang sulat ay may sulat kamay ng kanyang ina, si Elena. Sa bawat salita na kanyang binabasa ng malakas, ang kanyang boses ay lalong nagiging basag. Para sa aking mahal na anak, si Kiara. Kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako sa mundong ito. Nais kong malaman mo ang katotohanan na matagal nang itinatago ng iyong ama. Nung hindi ka pa isinisilang, naglakbay ako sa Leyte para sa isang misyon ng simbahan. Doon ay binagyo kami ng isang napakalakas na bagyo. Nalunod ang aming sasakyan at muntik na akong mamatay. Ngunit iniligtas ako ng isang mabuting pamilya, ang pamilya ni Maria Manalo. Pinatira nila ako sa kanilang kubo, pinakain at inalagaan kahit sila mismo ay walang-wala. Huminto sandali si Kiara. Lumunok ng laway habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Dahil sa utang na loob, nanghako ako kay Maria na itatayo ko ang isang malaking trust fund para protektahan ang kanilang lupain sa Leyte mula sa mga sakim na kumpanya ng real estate upang magkaroon ng paaralan ng kanilang mga anak, kabilang ang kanyang anak na si Liza. Ngunit nalaman ito ng iyong ama si Ramon. Nais niyang kunin ang lupain yon para sa kanyang sarili proyekto. Hinarangan niya ang aking pondo, pinagbantaan ako, at ikinulong sa loob ng bahay na ito upang hindi ko magawa ang aking pangako. Ang depresyon na sinasabi nilang pumatay sa akin ay hindi totoo, Kiara. Ang kalupitan at kasakiman ng iyong ama ang dahan-dahang pumatay sa akin. Huwag mong hahayaan na kunin niya ang lupa ng pamilya, ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagliligtas sa akin. Bumaba ang tingin ni Kiara sa ilalim ng sobre. Doon ay may isang opisyal na dokumento na may lagda ng kanyang ama, si Ramon Alcantara. Ito ang opisyal na kautusan para i-freeze at kansilahin ang trust fund ni Elena para sa Leyte, na nilagdaan lamang isang araw matapos ang kanyang libing. Nabitawan ni Kiara ang papel. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang kanyang ama na kanyang hinahangaan, ang taong lagi niyang inaasahan na magtatanggol sa kanya, ay isa palang mapagsamantalang tao na nagdulot ng kamatayan ng kanyang sariling ina. At ang mas masakit, ang pamilya ni Liza, ang pamilyang nagligtas sa kanyang ina, ay ang pamilya na kanya mismong minaliit, tinapakan ng pera at sinubukang ipakulong. Niyakap ni Kiara ang sulat ng kanyang ina sa kanyang dibdib. Napaluhod siya sa sahig habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa basang papel at sa larawan ng kanyang ina. Patawarin mo ako, Liza. Hikbi ni Kiara, hindi makatingin ng diretso sa mata ng nakatatandang babae. Patawarin mo kami ni Papa. Napakasama namin sa inyo. Lumuhod din si Liza sa tabi ng dalaga. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang naranasan mula kay Kiara, ang kanyang puso bilang isang ina ay nanaig.
Dahan-dahan niyang binalot ng kanyang mga bisig ang umiiyak na si Kiara. Sa ilalim ng madilim na silid-aklatan, ang dalawang nasaktang kaluluwa ay nagtagpo sa isang mahigpit na yakap ng pagpapatawad at pagdadalamhati. Biglang narinig ang isang malakas na ugong ng mamahaling sasakyan mula sa malawak na bakuran ng mansyon. Kasunod nito ang mabilis at hinarang na yabag ng mga paa ni Kuya Jose na nagmamadaling pumasok sa silid-aklatan. "Senyorita Kiara! Aling Liza!" Hingal na tawag ng matandang butler, habang nanlalaki ang mga mata sa takot. "Nandyan na po si Senyor Ramon. Kakapasok lang ng kanyang sasakyan sa gate. Dumating po siya mula sa Singapore nang mas maaga sa kanyang schedule." Napatayo si Liza at Kiara sa matinding gulat. Kailangan nilang itago ang kahon at ang mga papel bago sila maabutan ng bilyonaryong ama na siyang may-ari ng lahat ng lihim na ito. Mabilis na ibinalik ni Kiara ang kahon sa loob ng lihim na compartment at muling inayos ni Liza ang mga makakapal na libro bago tuluyang pumasok si Ramon Alcantara sa mansyon. Nang gabing yon, tila walang nangyari. Ngunit ang bawat sulok ng marangyang bahay ay binalot ng isang mabigat at nakatutulig na tensyon. Matapos ang hapunan, ipinatawag ni Ramon si Liza sa kanyang malawak na silid tanggapan. Nakaupo ang bilyonaryo sa kanyang mamahaling silya habang may hawak na baso ng whisky. Ang kanyang mukha ay kalmado, may pilit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapagmasid. "Narinig ko ang mga nangyari habang wala ako, Liza." Panimula ni Ramon habang dahan-dahang pinapaikot ang yelo sa kanyang baso. "Mukhang naging maayos ang pag-uugali ng anak ko dahil sa'yo. Magaling. Ngunit huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpapasahod sa'yo rito. May mga bagay sa pamilyang ito na hindi para sa mga katulong. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong masyadong matanong?" "Oho, Senyor Ramon," mahinahong sagot ni Liza. Pinapanatili ang kanyang propesyonal na tindig sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. "Trabaho lang po ang ipinunta ko rito, at ang pagsilbihan si Senyorita Kiara." "Mabuti kung gayon," malamig na ngiti ni Ramon. "Dahil ang mga taong hindi marunong lumugar ay madalas na nawawalan ng lahat, maging ang kanilang pamilya." Kinabukasan, habang naglilinis si Liza sa malawak na lobby ng mansyon, isang pangkat ng mga batang taktapshin o interns mula sa Alcantara Real Estate ang dumating upang tumulong sa pag-aayos ng mga dokumento para sa darating na pagtitipon. Nanlaki ang mga mata ni Liza nang makita ang isang pamilyar na mukha sa dulo ng pila. Isang batang babae na may suot na uniforme ng kumpanya, may bitbit na mga folder at may mukhang puno ng pagod, ngunit may kasamang tindi ng ambisyon. "Melissa?" Napatakbong lumapit si Liza. Nanginginig ang kanyang boses sa matinding gulat. "Anak, anong ginagawa mo rito sa Maynala? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Lumapit si Liza upang yakapin ang kanyang anak, ngunit mabilis na humakbang paatras si Melissa. Tumingin ito sa kanyang ina na may kasamang lamig at matinding pait sa kanyang mga mata. "Huwag po rito, Aling Liza." Malamig na sabi ni Melissa, gumagamit ng formal na tawag na tila ba isang hudwa o estranghero ang kanyang ina. "Nagtatrabaho po ako at huwag ninyo akong tawaging anak sa harap ng mga kasamahan ko." "Pero Melissa," pilit na lumapit si Liza. Nakita niyang bahagyang nakatupi ang kwelyo ng uniporme ng kanyang anak. Subalit nang subukan niyang ayusin ito gamit ang kanyang mga kamay, marahas sa tinabig ni Melissa ang kamay ng kanyang ina. "Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong hawakan." Bulong ni Melissa. Sapat na para marinig lamang ng kanyang ina. "Kailangan kong magtrabaho para hindi ko maranasan ang maging katulong habang buhay tulad mo. Kaya pakiusap lumayo ka sa akin." Napatigil si Liza, parang sinaksak ang kanyang puso sa tindi ng sakit na mga salita ng kanyang sariling anak. Sa tabi ng hagdanan,
Lumitaw si Ramon Alcantara na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang nakamasid sa dalawa. Ah, Melissa. Mabuti naman at maaga kayong nakarating. Nakangiti sabi ni Ramon habang pababa ng hagdan. Yumukod si Melissa ng may malalim na respeto. Salamat po muli sa pagkakataon, Senyor Ramon. Kung hindi po dahil sa scholarship at internship program ng inyong kumpanya, hindi po ako makakarating dito sa Maynila para mag-aral. Tumingin si Ramon kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at nakatagong pananakot. Walang anuman, Melissa. Naniniwala ako sa kakayahan mo. May magandang kinabukasan ka sa kumpanya ko. Basta't manatili kang tapat at walang sinuman sa pamilya mo ang gagawa ng gulo rito. Doon ay naramdaman ni Liza ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang likod. Hindi isang nagkataon ang scholarship ni Melissa. Sinadya ni Ramon na hanapin at dalhin ang kanyang anak sa Maynila upang gawin itong isang kontin o hostage. Ang kanyang anak ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng bilyonaryo. Nang hapon ding yun, lalong binalot ng takot si Liza nang makita ang kopya ng kontrata ng internship ni Melissa na naiwan sa mesa. May isang malupit na sugnay o clause doon. Anumang paglabag sa seguridad ng kumpanya o paglabas ng impormasyon ay may multa na 2 milyong piso at agarang pagkakakulong. Nang sumapit ang hating gabi, isang mahinang katok ang narinig ni Liza sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya si Kiara na may hawak na nag-aalalang muka. "Liza!" Bulong ni Kiara sa matinding kaba. "Narinig ko ang usapan ni Papa sa kanyang abogado kanina. Balak niyang gamitin si Melissa para pilitin kang ibigay ang kahon ni Mama at sirain ang lahat ng sulat. Kung hindi ka susunod, gagawan niya ng paraan para palabasing nagnakaw si Melissa ng mga dokumento ng kumpanya upang makulong ang anak mo." Napatitig si Liza kay Kiara habang ang bigat ng pananakot ni Ramon ay tuluyang bumagsak sa kanyang balikat. Isang matalim na kalansay ng nabasag na kristal ang biglang sumira sa malambing na tugtog ng classical na musika sa gitna ng marang, yung debut party ni Kiara. Ang malawak na bulwagan ng mansyon ay napuno ng mga bulong-bulungan ng mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante, at mga mamamahayag na nakasuot ng mga mamahaling kasuotan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Melissa. Nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa basang carpet at sa mamahaling puting suit ng isa sa mga pinakamayamang kasosyo sa negosyo ni Ramon. Ang high na kanyang dala na naglalaman ng mga baso ng mamahaling pulang alak ay nagkalat sa sahig. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa makapal na carpet na tila ba sariwang dugo na sumasalamin sa malupit na tagpo. Si Ramon Alcantara ay sadyang nag-utos na si Melissa ang magsilbi sa pangunahing lamesa ng mga pinakamahalagang bisita. Alam ni Liza na nakatayo sa gilid kasama ang iba pang mga kasambahay na ito ay isang patibong. At hindi nga siya nagkamali. Isang mabilis na paggapi o sadyang paggapi ng paa ng isa sa mga bisita ang naging dahilan upang mawala ng balanse ang kanyang anak. "Ano ba? Napakaburuot naman ng katulong nga ito. Hindi mo ba alam kung magkano ang suit ko?" Galit na sigaw ng matabang negosyante habang pinapagpagan ang kanyang damit na ngayon ay tadtad ng pulang mansa. Lumapit si Ramon, may hawak na pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba mga patalim na nakaturo kay Liza na nakamasid sa malayo. Tumingin si Ramon kay Melissa, na kasalukuyang nakaluhod sa sahig habang umiiyak sa matinding takot at kahihiyan. "Melissa?" Malamig na tawag ni Ramon, sapat na para marinig ng lahat ng naroroon. "Napakalaki ng pinsalang idinulot mo sa aking mahalagang bisita. Upang hindi ka matanggal sa iyong internship at hindi makasuhan ng aking kumpanya para sa danyos. Lumuhod ka at gamitin mo ang iyong kamay para linisin ang sapatos at suit ni Senyor Claudio. Na yun din."
Nanigas si Melissa. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Basang-basa ang kanyang mga pisngi. Ang matinding hiya o kahihiyan sa harap ng daan-daang mayayamang tao na nakatingin sa kanya ng may pandidiri ay tila ba isang mabigat na pader na dumarag sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang paligid, umaasang may magtatanggol sa kanya, ngunit ang lahat ay nanatiling tahimik at nakamasid lamang. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo, handa nang lumuhod upang magmakaawa. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang mga tuhod sa basang sahig, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Liza. Lumabas si Liza mula sa pila ng mga katulong. Ang kanyang mukha ay walang takot, ngunit may kasamang matinding sakit ng isang ina na nakikitang tinatapakan ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang itinayo si Melissa at inilagay ito sa kanyang likuran. "Huwag, Melissa. Huwag mong gagawin yan." Malumanay ngunit matatag na utos ni Liza sa kanyang anak. Kumuha si Liza ng isang malinis na basahan mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa basang carpet sa harap ng negosyante. Ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod at nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Ramon at ng kanyang bisita. "Kami po ay nagtitinda ng aming lakas at serbisyo, mga Ginoo. Ngunit hindi po namin ipinagbibili ang aming dangal." Deklarasyon ni Liza, habang ang kanyang boses ay umalingaw, nasa tahimik na bulwagan. "Ako na po ang maglilinis ng kalat na ito para sa aking anak. Ngunit hindi ko hahayaan na lumuhod siya para lamang sa isang aksidente." Liza, katulang ka lang dito. Paano ka nangangahas na sumagot ng ganyan? Galit na sigaw ni Ramon, namumula ang muka sa tindi ng galit dahil sa pagkapahiya sa harap ng kanyang mga kasosyo. "Gusto mo bang mawalan ng trabaho at makulong kasama ng anak mo?" Sa gitna ng tensyon, bago pa man makasagot si Liza, isang marangyang tinig ang narinig mula sa likod. "Mali ka, Papa!" Si Kiara. Nakasuot ng kanyang magandang ball gown para sa kanyang debut. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa tabi ni Liza. Hinawakan niya ang kamay ng nakaluhod na katulong at dahan-dahan itong itinayo. Hindi sila mga alipin ng pamilyang ito. Malakas na pahayag ni Kiara, sapat na para marinig ng mga mamamahayag na nagsimula ng kumuha ng mga larawan. Sila ay mga tao na may dignidad. At kung may dapat mga humingi ng paumanhin dito, yun ay ang mga taong sadyang nanamantala na mahihirap para lamang ipakita ang kanilang kapangyarihan. "Kiara, anong pinagsasabi mo? Pumasok ka sa kwarto mo!" Galit na utos ni Ramon, bakas ang takot at pagkabigla sa kanyang muka nang makita ang kanyang sariling anak na kumakalaban sa kanya sa harap ng media. Ngunit hindi natakot si Kiara. Tumingin siya kay Senyor Claudio na may kasamang lamig. "Pasensya na, Senyor Claudio. Ngunit ang aking mansyon ay hindi lugar para sa mga taong walang galang sa mga nagtatrabaho ng tapat. Kung hindi ninyo gusto ang serbisyo dito, malaya po kayong umalis." Ang debut party ay nagtapos sa isang malaking bulong-bulungan. Ang mga bisita ay dahan-dahang umalis habang pinag-uusapan ang gulo sa pagitan ng mag-ama at ang katatagan ng bagong katulong. Sa loob ng kusina, malayo sa karangyaan ng bulwagan, napaupo si Melissa sa isang silya at tuluyang umiyak ng malakas. Nilapitan siya ni Liza. Kinuha ni Liza ang dulo ng kanyahang sariling tapes at dahan-dahang pinunasan ang mga pulang mansa ng alak na tumalsik sa muka at leeg ng kanyang anak. "Nanay, patawarin mo ako!" Hikbi ni Melissa, habang yakap-yakap ang kanyang ina ng napakahigpit. "Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka nagtitiis ng ganito sa Maynila. Para sa akin, para sa danggal natin. Patawarin mo ako kung naging masama akong anak sa'yo." Hinawakan ni Liza ang mukha ng kanyang anak,
May kasamang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Walang dapat ipagpatawad, anak. Gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Nakatayo sa tapat ng pinto ng kusina si Kiara. Nakatingin sa mag-ina habang may banayad, ngunit malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na ang kanyang ginawa ngayong gabi ay magdadala ng mas malaking galit mula sa kanyang ama. Ngunit alam din niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa niya ang tama. Nang hating gabi, sa loob ng kanyang lihim na silid-aklatan, galit na ibinato ni Ramon ang kanyang baso ng whiskey sa dingding. Tumingin siya sa kanyang assistant na nakatayo sa tapat ng lamesa na may kasamang takot. Ipatupad ang plano. Utos ni Ramon. Nanginginig ang boses sa matinding pot. Sabihin mo sa pulisya na may nawawalang mga lihim na dokumento ng kumpanya sa suite ni Melissa. Ipakulong mo ang batang yan bukas na bukas din. Tingnan natin kung saan kukunin ng katulong na yan ang 2 milyong piso para sa piyansa at danyos. Isang malamig at matigas na tunog ng bakal ang lumika ng echo sa tahimik na lobby ng Alcantara Tower nang isuot ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Melissa. Hindi ko po ginawa yon. Inosente po ako. Hindi ko nanakaw ang mga dokumentong yan. Nanginginig at umiiyak na sigaw ng dalaga habang hila-hila siya ng 2 opisyal palabas ng gusali sa harap ng kanyang mga nagulat na kasamahan sa trabaho. Nang marinig ni Liza ang balita, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Agad siyang tumakbo patungo sa istasyon ng pulisya. Suot pa rin ang kanyang lumang uniforme ng pagiging katulong. Ngunit sa tulong ng impluwensya at pera ni Ramon, hinarang siya ng mga gwardya at hindi pinayagang makalapit o makapagsalita man lang sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa labas ng presinto, lumitaw ang itim na limousine ni Ramon. Bumukas ang pinto at lumabas ang bilyonaryo, taglay ang isang ngiti ng tagumpay na puno ng kasamaan. Nakikita mo ba ang kinabukasan ng iyong anak, Liza? Malamig na tanong ni Ramon habang nakatingin sa rehas kung saan nakakulong si Melissa. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong roon natatanda ang anak mo sa kulungan. May 2 pagpipilian ka. Pirmahan mo ang kasulatan na ikaw ang umamin sa pagnanakaw at ibigay sa akin ang kahon ng aking yumaong asawa. O pabayaan mong mabulok ang iyong anak habang nagbabayad ng 2 milyong piso. Durog na durog ang puso ni Liza. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Ang tanging laban niya ay ang kanyang danggal. Ngunit handa siyang isuko maging ang kanyang buhay para lamang lumaya ang kanyang anak. Samantala, sa loob ng mansyon, mahigpit na ikinulong ni Ramon si Kiara sa kanyang silid. Kinumpiska niya ang telepono, laptop at credit cards ng dalaga upang hindi na ito makakilos o makatulong kina Liza. Ngunit nagkamali si Ramon sa pag-akala na kaya niyang kontrolin ang kanyang anak magpakailanman. Gamit ang isang lumang spare key ng library na itinago niya noon pa man, maingat na binuksan ni Kiara ang pinto ng kanyang silid na mag-aalas-2 ng gabi. Walang ingay siyang naglakad patungo sa pribadong silid, tanggapan ng kanyang ama. Alam ni Kiara na si Ramon ay nasa corporate office pa upang asikasuhin ang kaso ni Melissa. Nang pumasok siya sa madilim na opisina, mabilis niyang ginalugad ang mga drawer. Alam niyang may tinatago ang kanyang ama na mas malalim kaysa sa simpleng kasulatan. Sa likod ng malaking larawan ni Ramon na nakasabit sa dingding, may nakatagong maliit na wall safe. Gamit ang kombinasyon na nalaman niya noong nakaraang taon, ang araw ng kapanganakan ng kanyang yumaong ina, dahan-dahang bumukas ang pinto ng safe. Sa loob ay walang mamahaling alahas, kundi isang itim na USB flash drive at isang tumpok ng mga dokumento sa bangko. Isinaksak niya ito sa laptop sa mesa at binuksan ang mga file. Nanlaki ang mga mata ni Kiara sa kanyang nakita.
Mga digital recording ng pag-uusap kung paano tahasang pinagbantaan ni Ramon ang kanyang ina. Mga dokumento ng illegal na paglilipat ng pondo mula sa trust fund ng Leyte patungo sa pansariling account ng kanyang ama. At ang mga resibo ng pagbili ng mga peking ebidensya para sa kaso ni Melissa. Walang pag-alinlangan na kinuha ni Kiara ang USB drive. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa at mabilis na tumakbo palabas ng bahay patungo sa maliit na silid tulugan ng mga katulong sa likod ng mansyon. Kumatok siya ng mabilis. Nang buksan ni Liza ang pinto, na maputla, namumaga ang mga mata at handa na sanang sumuko sa kahilingan ni Ramon, iniabot ni Kiara ang USB drive sa kanyang mga kamay. Huwag mong pirmahan ng anuman, Liza. Hiningal na sabi ni Kiara. Hawak ang mga nanginginig na balikat ng nakatatandang babae. Nasa akin na ang ebidensya. Ang lahat ng korupsyon ni Papa, ang mga banta niya kay Mama, at ang paggiri niya sa kaso ni Melissa ay nasa USB na ito. Napatulala si Liza. Hindi makapaniwala sa tapang ng batang nasa kanyang harapan. Hinawakan ni Kiara ang mga magaspang at nanginginig na kamay ni Liza habang ang kanyang mga luha ay tuluyang pumatak sa kanyang mga pisingi. Tinuruan mo ako kung ano ang ibig sabihin ng may danggal, Liza. Hinding-hindi ko nahahayaan na sirain pa ni Papa ang buhay ng isa pang pamilya. Lalaban tayo. Sa tulong ng mga dokumentong ibinigay ni Kiara, lihim silang kumontak sa isang kilalang mamamahayag at sa isang tapat na abogado na dating kaibigan ng yumaong si Elena. Sa loob lamang ng ilang oras, nihain ang mosyon para sa agarang pagpapalaya kay Melissa dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at pagpapakita ng malisyosong pagtatanim ng kaso, malicious prosecution. Nang sumunod na umaga, habang si Ramon ay nag-aalmusal sa kanyang mesa, kinuha niya ang kanyang kape at pumasok sa kanyang silid tanggapan upang suriin ang safe. Pagbukas niya rito, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng safe. Kinapa niya ang loob at nawala ang itim na USB. Isang nakakikilabot na sigaw ng galit ang kumawala sa lalamunan ni Ramon. Inihagis niya ang kanyang tasa ng kape sa pader at nabasag ito sa libu-libong piraso. Sino ang kumuha nito? Sigaw niya nang may matinding panggigigil habang tinatawagan ang kanyang mga tauhan. Hanapin niyo sila! I-lockdown ang buong mansyon! Walang makalalabas ng buhay rito hanggat hindi ko nakukuha ang USB na yan. Ang liwanag ng flashlight ay kumislap-kislap sa mga siwang ng pinto ang sawali isang maliit na nipahat sa gilid ng isang mahirap na barangay sa labas ng Maynila. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas, ngunit mas mabigat kaysa roon ang kaba na bumabalot sa loob ng munting tahanan. Matapos ang agarang paglaya ni Melissa sa tulong ng tapat na abogado at ng USB drive na ibinigay ni Kiara, naging pangunahing target sila ng mga bayaran at tauhan ni Ramon. Upang makaligtas, napilitang tumakas ang tatlong babae at nagtago sa lumang komunidad kung saan lumaki si Liza, isog masikip at mahirap na barangay na hindi kayang pasukin ng mga mamahaling sasakyan ng mga bilyonaryo. Sa labas ng makikipot na eskinera, ilang lalaking nakasuot ng itim na suit at may dalang radyo ang nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Ngunit sa halip na ituro kung nasaan ang mag-ina, nagkaisa ang buong komunidad sa diwa ng bayanihan. Si Kapitan Tado, ang leader ng barangay, kasama ang ilang matatapang na residente, ang hinarang sa bunganga ng eskinera. Wala kaming kilalang Liza rito. Kung may hanap kayo, dalhin niyo ang warrant niyo rito sa barangay hall. Sigaw ni Kapitan Tado habang itinataas ang kanyang tungkod upang pigilan ang mga tauhan ni Ramon na makapasok. Sa loob ng nipahat, habang pinapayapang pilit ni Liza ang kanyang sarili, naramdaman niya ang isang mahigpit na yakap mula sa likuran. Si Melissa. Umiiyak ng labis ang dalaga.
Nakasubsob ang muka sa balikat ng kanyang ina. Nanay, patawarin mo ako. Hikbi ni Melissa. Nanginginig ang boses. Ang tanga-tanga ko. Nagpakabulag ako sa kinang ng pera at sa pangako ni Senyor Ramon. Habang ikaw pala ay nagpapakasakit at nagpapakumbaba rito para lang iligtas kami. Akala ko, pinabayaan mo na kami. Hinigpitan ni Liza ang yakap sa kanyang anak, habang ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa buhok ni Melissa. Huwag mong sabihin yan, anak. Ligtas ka na. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Ang makita kang malaya at buo ang pamilya natin. Sa isang tabi ng silid, nakaupo si Kiara sa ibabaw ng isang lumang banig na gawa sa dayame. Nakasuot siya ng simpleng damit na hiniram kay Melissa, isang kupas na t-shirt at shorts. Para sa isang teenager na lumaki sa mga mamahaling hotel, umiinom ng imported na tsokolate at natutulog sa mga kotsyon na gawa sa balahibo ng gansa, ang banig na ito ay napakasakit sa likod. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng lamig o gutom. Nilapitan siya ni Liza at nag-abot ng isang basong mainit na tubig at isang plato ng kanin na may kasamang tuyo at pritong talong. Pasensya ka na, Senyorita Kiara. Ito lang ang kaya naming ihain sa iyo ngayon. Mahinahong wika ni Liza. Numiti si Kiara, isang ngiti na walang halong pagpapanggap o pagpapasikat. Kinuha niya ang plato at kumuha ng pagkain gamit ang kanyang mga kamay. Huwag mo na akong tawaging Senyorita Liza. Kiara na lang po. At mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa mamahaling restaurant na kinakain ko noon. Nagkatinginan ang tatlong babae sa loob ng munting silid. Sa gitna ng dilim, ng ulan, at ng banta ng isang makapangyariang halimaw tulad ni Ramon Alcantara, nabuto ang isang hindi matitinag na alyansa ng tatlong magkakaibang henerasyon. Isang ina na lumalaban para sa kanyang dangal, isang anak na natuto sa kanyang kamalian, at isang mayamang teenager na piniling talikuran ang kasamaan ng sarili niyang ama para sa katarungan. Hindi na tayo pwedeng magtago rito ng matagal. Seryosong wika ni Kiara habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Bukas na bukas din ay gaganapin ang taunang Grand Press Conference ng Alcantara Corp sa Manila Convention Center. Dadalo si Papa upang i-anunsyo ang kanyang pinakamalaking real estate project sa taong ito. Ang proyektong kinuha niya mula sa lupa ng Leyte. Doon natin siya kailangang ihinto. Determinadong sabi ni Melissa na ngayon ay wala ng takot sa kanyang mga mata. Doon natin ilalabas ang lahat ng ebidensya. Ngunit paano tayo makakapasok doon? Tanong ni Liza. Mahigpit ang seguridad ng convention center. Tiwangwang ang mga mukha natin sa mga gwardiya ni Ramon. Kinuha ni Kiara ang kanyang lumang burner phone na itinago niya sa bulsa. Huwag kayong mag-alala. May tinawagan na akong kaibigan, si Leo, ang investigative journalist na matagal nang nag-aabang ng pagkakataon para ibunyag ang mga anomalya ni Ramon. Nagpadala siya ng 3 fake press IDs sa isang tagpuan. Ang kailangan lang nating gawin ay maging matatag. Nang sumunod na umaga, ang kalangitan sa Maynila ay nananatiling madilim at nagbabagyang umulan muli. Sa halip na isang mamahaling itim na kotse, ang 3 babae ay sumakay sa isang makulay at maingay na pampublikong jeepney na minamaneho ng isa sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan ni Kapitan Tado sa barangay. Habang binabagtas ng jeepney ang kahabaan ng EDSA patungo sa Manila Convention Center, hinawakan ni Liza ang kamay ni Melissa at hinawakan naman ni Kiara ang kabilang kamay ni Liza. Walang nagsalita sa kanila. Ngunit ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay nag-aabang sa nalalapit na laban. Sa loob ng ilang minuto, dumating sila sa harap ng marang, yang gusali, kung saan nakatayo ang malaking tarpaulin na may muka ni Ramon Alcantara. Huminga ng malalim si Liza.
isinuot ang kanyang press ID at tuluyang humakbang papasok sa pintuan. Ang digmaan para sa katotohanan ay opisyal nang magsisimula. Isang matalim at nakabibing pagsingit ng mikropo noong biglang kumalat sa buong Manila Convention Center na pumutol sa makinis at mayabang na talumpati ni Ramon Alcantara. Puno ng mga mamamahayag, mamumuhunan, at mga kamera ng iba't ibang estasyon ng telebisyon ang malawak na bulwagan. Nakatayo si Ramon sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang mamahaling imported suit, habang buong giting na inaanunsyo ang paglulunsad ng kanyang pinakamalaking projektong pang-real estate sa lalawigan ng Leyte. Sa kaniyang likuran ay ang isang napakalaking LED screen na nagpapakita ng magarang disenyo ng mga gusali na itatayo sa ibabaw ng lupang kinuha niya sa pamamagitan ng pandaraya. Sa labas ng gusali, isang sadyang kaguluhan ang nilikha ng mga tapat na kaibigan nilang driver ng jeepney. Nagkunwaring nagkaaberya ang mga sasakyan at naglunsad ng isang maingay na protesta sa trapiko na siyang nag-aliw at nag-abala sa mga pangunahing gwardiya ng security agency. Gamit ang pagkakataong ito, suot ang mga checking uniforme ng mga technical crew na may dalang mga toolbox, nakapasok sina Liza, Kiara at Melissa sa pamamagitan ng likod na pintuan ng serbisyo ng walang kahirap-hirap. Agad na tumakbo si Melissa patungo sa AV control room sa ikalawang palatasan habang sina Liza at Kiara ay tahimik na naghintay sa likod ng entablado malapit sa mga kortina. "Ito na ang simula," bulong ni Kiara habang nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot kundi sa tindi ng kanyang determinasyon. Hinawahan ni Liza ang nanginginig na kamay ng dalaga at pinisil ito ng mahigpit. "Huwag kang matakot, anak. Kasama mo kami." Sa ibabaw ng entablado, inihahanda na ni Ramon ang kanyang huling pahayag bago pormal na tapusin ang press conference. Ang proyektong ito ay patunay ng walang sawang dedikasyon ng Alcantara Corp sa kaunlaran ng ating bansa. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, biglang nawala ang imahe ng gusali sa malaking LED screen. Pinalitan ito ng isang itim na background at sumunod ang pagtunog ng isang malinaw na audio recording. "Nais kong itayo ang trust fund na ito para sa mga taga-Leyte, Ramon. Huwag mo akong pigilan." Ang boses ng yumaong si Elena ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pagmamakaawa at takot. "Wala kang karapatang mamigay ng ari-arian ko sa mga hampas lupa," ang galit na sagot ni Ramon mula sa parehong recording. "Kung pipilitin mo akong sirain ang kumpanyang ito, sisiguraduhin kong magdudusa ka hanggang sa mawalan ka ng katinuan." Natahimik ang buong gulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagkatinginan at ang mga mamumuhunan ay nagsimulang magbulungan. Si Ramon ay namutla sa gitna ng entablado. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho at napalitan ng isang mukha ng matinding sindak. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan sa tech booth, ngunit bago pa man nila maawat ang sistema, isang figura ang buong tapang na lumakad palapit sa gitna ng entablado. Si Kiara Alcantara. Suot ang kaniyang simpleng damit. Diretso siyang naglakad patungo sa podium kung saan naroroon ang pangunahing mikropono. Inalis niya ito sa lalagyan habang ang kanyang mga mata ay sumisiklab sa liwanag ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na mabilis na nakatutok sa kanya. "Papa!" Malinaw at matatag na tawag ni Kiara. Ang kanyang boses ay umalingaw sa bawat sulok ng convention center nang walang nanginginig na tono. "Huwag mong ituloy ang kasinungalingan. Tapos na ang palabas." "Kiara! Baliw ka na ba? Bumaba ka riyon mayon din?" Sigaw ni Ramon, nanginginig ang boses, habang mabilis siyang lumapit sa kanyang anak upang agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man mahawakan ni Ramon si Kiara, lumakad paak,
yat sa entablado sina Liza at Melissa. Sa tabi nila ay ang mga opisyal ng pulisya at isang abogado na may dalang opisyal na mandamiento. Hinarang ni Liza si Ramon. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata, ang parehong mga mata ng isang bilyonaryo na minsa yumurak sa kanyang danggal, ngayon ay walang laya sa harap ng katotohanan. "Huwag kayong lalapit, Senyor Ramon," malamig at may kapangyariang sambit ni Liza. "Tapos na ang paghahari-harian ninyo." Sa malaking screen, sunod-sunod na lumabas ang mga dokumento ng illegal na paglilipat ng pondo, ang mga peking ebidensya na ginamit para gipitin si Melissa, pati na rin ang mga opisyal na sertipiko ng pag-aari ng lupa sa Leyte na nakapangalan sa komunidad ng mga magsasaka. Ang buong korupsyon ng Imperyong Alcantara ay nabunyag sa harap ng buong nasyon dahil ang press conference ay live na na-broadcast sa telebisyon at internet. Isang lalaking abogado ang humakbang palapit kay Ramon habang may hawak na opisyal na dokumento mula sa korte at sa kagawaran ng katarungan. "Ramon Alcantara, ikaw ay inirereklamo at inuutos ang sumuko sa mga autoridad sa salang korporatibong pandaraya, malisyosong pagtatanim ng ebidensya at pananakot na nagdulot ng kapahamakan." Pahayag ng opisyal habang marahas na iginapos ang mga posas sa mga kamay na nagpupumiglas na bilyonaryo. "Mga traidor! Mga walang utang na loob kayo!" Sigaw ni Ramon habang kinakaladkad palayo ng mga pulis sa harap ng daan-daang tao at kamera. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan at put. Ang kanyang imperyo na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at dugo ng kanyang sariling asawa ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Nang katahimikan ay muling naghari sa bulwagan. Lumingon si Kiara sa mga mamamahayag. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng kamay ni Liza at Melissa, at humarap sa mga kamera ng nasyon. "Ang mga taong ito," panimula ni Kiara habang nakatingin kina Liza at Melissa nang may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. "Ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya at danggal. Sila ang lumaban para sa katotohanan kahit na ang kapalit ay ang kanilang sariling buhay. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking pamilya sa lahat ng sakit at pagpapahirap na ibinigay namin sa inyo." Yumukod si Kiara bilang tanda ng kanyang taos-pusong pagsisisi. Sumunod ang isang malakas at matunog na palakpakan mula sa mga mamamahayag na naging saksi sa tagumpay ng katarungan. Makalipas ang ilang oras nang matapos ang kaguluhan sa convention center at tuluyang naipatupad ang batas kay Ramon, naglakad si Kiara palapit kay Liza sa likod ng entablado. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at liwanag ng isang bagong simula. Hinawakan ni Kiara ang kamay ni Liza at habang nakatitig sa mga mata na nakatatandang babae, isang banayad ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Hindi na po ako si Senyorita Kiara," bulong ni Kiara nang may naging inig na boses. "Ako na lang po ang batang pinrotektahan at minahal mo, Nanay Liza." Niyakap na mahigpit ni Liza si Kiara. Isiniksik ang ulo ng dalaga sa kanyang balikat habang si Melissa ay sumali rin sa kanilang yakap. Sa ilalim ng liwanag ng hapon, sa labas ng gusali, ang tatlong magkakaibang babae ay tuluyang naging isang buong pamilya na hinding-hindi na kailanman matitinag ng anupamang yaman o kapangyarihan sa mundong ito. Isang malakas at masayang busina ng bus ang umalingaw, ngaw sa maagang umaga sa terminal na mga biyaheng probinsya sa Maynila. Ang simoy ng hangin ay may halong lamig at init ng pagbabago. Sumasalamin sa tahimik na kabanata na sumunod matapos ang malaking unos na tumama sa buhay ng pamilya Alcantara. Makalipas ang isang buwan, mula nang ibunyag ang buong katotohanan sa harap ng nasyon, si Ramon Alcantara ay nahaharap ngayon sa mahabang taon ng pagkakakulong
habang ang kumpanya nito ay sumasailalim sa malawakang pagsisiyasat ng pamahalaan. Ang mga ari-arian at ang pondong nakalaan para sa Leyte ay naibalik na sa wakas sa mga lehitimong nagmamay-ari. Si Kiara, sa kanyang sariling desisyon, ay tumanggi sa anumang natitirang luhong mula sa masamang paraan ng kanyang ama. Ibinigay niya ang karamihan sa pondo para sa pagpapayo at pagpatayo ng mga paaralan sa Leyte, at pinili ang mamuhay ng simple bilang isang eskolar na kumukuha ng kursong social work sa pamantasan. Sa gilid ng bus na patungong Visayas, magkasamang naglalakad sina Liza at Melissa, bit-bit ang kanilang mga simpleng bagahe. Sa kabilang dulo, naghihintay si Kiara, suot ang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, taglay ang isang ngiti na may bahid ng luha sa kanyang mga mata. "Bus na po ba ninyo ito, Nanay Liza?" tanong ni Kiara, habang binibigkas ang salitang nanay na may buong pagmamahal at paggalang. Tumangko si Liza. Lumapit sa dalaga at hinawakan ang magkabilang pisingi nito. "Oo, Kiara. Salamat sa lahat. Tinuruan mo kaming lumaban at tinuruan ka naming magmahal. Mag-ingat ka rito sa Maynala. Huwag mong kalimutang mag-aral ng mabuti." Hindi na napigilan ni Kiara ang kanyang emosyon. Yumakap siya ng mahigpit kay Liza. Ibinaon ang kanyang muka sa balikat na nakatatandang babae. "Hindi ko po kayo malilimutan, Nanay Liza. Kayo po ang nagbigay sa akin ng tunay na ina." Bumaling din si Melissa kay Kiara at nag-abot ng isang mahigpit na yakap ng pagkakaibigan. "Magkita pa rin tayo sa bakasyon, Kiara. Bukas ang aming tahanan sa Leyte para sa'yo." Nang umakyat na sina Liza at Melissa sa loob ng bus, lumingon si Liza mula sa bintana at kumaway kay Kiara. Ang bus ay dahan-dahang umandar, humiwalay sa terminal habang ang mukha ni Kiara ay unti-unting lumiliit sa paningin. Ngunit ang init ng kanyang ngiti ay nanatili sa kanilang mga puso. Habang binabagtas ng bus ang kahabaan ng timog patungo sa pantalan, inalis ni Liza ang kanyang lumang asul na uniforme at tapis ng pagiging katulong mula sa kanyang bag. Maingat niya itong tiniklop at inilagay sa ilalim ng ruunggo, at sa halip ay hinawakan ng isang malinis at simpleng panyo na regalo ni Melissa sa kanya noong Pasko. Nang makarating sila sa kanilang lalawigan sa Leyte at sumakay sa huling jeepney pa uwi sa kanilang nayon, nadama ni Liza ang pamilyar na simoy ng hangin ng dagat. Ang mga puno ng niyog ay sumasayaw sa saliw ng mahinang simoy ng hapon. Pagbaba nila sa kanilang munting tahanan na naayos na sa tulong ng bagong pondo, sinalubong sila ng mga kapitbahay ng may buong galak. Tumayo si Liza sa harap ng kanilang tarangkahan at habang hinahawakan ng kamay ng kanyang anak na si Melissa na nakasandal ang ulo sa kanyang balikat, naramdaman niya sa wakas ang kapayapaan na matagal niyang pinangarap. Sa ibabaw ng luk ng Leyte, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Isang patunay na gaano man kalalim ang dilim ng gabi, ang liwanag ng katotohanan, danggal at pagmamahal ng isang pamilya ay laging mananaig sa huli.